gifted child, Regina Montes Claros. One among the growing number of exceptional minds. The gifted children now, ProMil is enhanced with ProGifted Formula 2 to help boost your child's brain development and help him reach his full potential. The gifted children. Your child could be one of them. Starting 6 months, ProMil. Breast milk is the best for babies up to 2 years. Projects na i-develop ko. Okay. Bilang isang developer, may idea ako noon na sa Nueva Ecija, malapit lang sa Maynila, pwede kang magkaroon ng solar power plant na mag-supply sa Maynila. Hindi ba masakit sa puso na you divested, na binenta mo? Masaya naman po ako ngayon, ma'am, dahil yung kinita ko, pwede ko naman pong gamitin para sa ibang mga projects and of course, ang pagtulong sa tao. Here you are sitting with an asset base or wealth of 34 billion pesos, and you're, how old are you? 32. 32, all right. What would you do with all that money? Give it away. Give it away? No, seriously? How? What do you mean? Wala, You're not kidding. I mean, wala naman po akong sariling pamilya. So, sa ngayon? I think the most satisfying thing is to know na yung pinaghirapan mo, magamit mo para maging masaya ang iba. Ano po masasabi ninyo? Kakaupo pa lang bilang congressman, ang dami na po mga contractor na lumalapit sa akin humihingi ng mga proyekto. At kaya pala, dahil hindi pala daw magkakaroon ng tunay na bidding sa maraming mga DPWH projects, at least in the experience of the 1st District of Batangas, ang sinasabi daw ay ang congressman ang pumipili ng mga contractor na sila po ay nagbibigay ng SOP sa congressman. I heard that Secretary Dizon and his team have connections with contractors, and in the interest of transparency should disclose all of their connections with contractors and any knowledge that they have on the possibility of kickbacks from DPWH projects. Secretary Dizon is aware that members of his team are... Yes, sir. Basta, sir, ang gusto ko, transparency and equitable allocation ng budget ng DPWH. Ayokong paboran lang ang aking distrito. Gusto ko, wala ng korupsyon sa buong bansa. Thank you. Bye. Pero sa pagkakaalam ko, no, dito sa mga undersecretaries, no, na ating inaya, no, at hindi madaling mag-aya ng undersecretary sa DPWH sa panahon ito, no, wala sa kanilang kontraktor. Yun ang aking pagkakaalam. Pero ako po mismo, dahil sa report na ito, mag-iimbista na rin ako on my own about this. But I would really appreciate if Congressman Reviste could give me more specifics, if possible, names, no, and circumstances, and believe me, I will act on it. Nakilala niyo na ako, DOTR pa lang. There's a certain road project in the 1st District of Batangas that I was told was made possible through the funding of an influential person who is also the contractor of that road project. Hindi nagkakaroon ng tunay na mga bidding sa DPWH projects sa unang distrito ng Batangas. Pinipili lang daw ng congressman ang contractor na nagbibigay ng SOP. 3.1 million pesos. Yan ang halaga ng pera na tinangka umunong isuhol ni DPWH District Engineer Abelardo Calalo kay Batangas 1st District Representative Leandro Liviste. Engineer. Bakit may dalang 3 million? Samantalang nakalaya si DPWH District Engineer Abelardo Calalo matapos maglagak ng piyansa. This was the practice, hindi ho ba,
the practice of what? Of the previous administration, of the ex-congressman. Would that still be accurate, sir? Yes. Okay. So, who is the ex-congressman? You can find that out on I already did. It's former Congressman Eric Buhain. Tama? Siya po. Kasi it's an easy fact check. And he's the same person that you ran against in the 2025 elections. Nanalo po kayo, 250,000 something votes versus 75,000 votes of the incumbent Eric Buhain. Ang boto ko ay no, hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Intracom, samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barzaga, habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan na sa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon, ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Ikinagalit ko po ay yung mga may allegations of corruption mismo, yung bumoto para isuspend si Congressman Barzaga. Parang normal lang na nandun lang sa loob ng Kongreso, pinag-uusapan pa paano kumita sa mga projects ng DPWH. At parang hypocritical ang Kongreso na tayo po ay nag-aakusa na nakakahiya si Congressman Barzaga, pero sa tingin ko mas nakakahiya po ang mga sangkot sa korupsyon ng mga kasamahan natin. Last Madam Speaker, una po sa lahat, nais kong i-recognize ang Committee on Appropriations sa paglalaan ng 255 billion pesos mula sa DPWH patungo sa mga programa ng kalusugan, edukasyon, agrikultura at iba pang sektor. Ngunit, ang natitirang 624 billion pesos ay maaari pa ring pagmulan ng korupsyon. Dahil kung babanggitin ko ang pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, almost 100% ng mga bidding sa DPWH sa buong bansa ay luto. Almost 100%. Pagkatapos ng lahat ng mga flood control hearings in aid of legislation, hindi natin dapat aprubahan ang parehong mga presyo sa mga proyekto ng DPWH. Kaya iminamungkahi kong ibaba ng 25% ang mga presyo ng DPWH upang mabawasan ang posibleng 150 billion pesos ng posibleng kickbacks. Mr. Speaker, I want to make this very clear. Ang DPWH ang nagtatakda ng mga presyo at sila rin ang nagsasagawa ng mga bidding. At kahit hindi kunin ng isang congressman ang kickback mula sa mga proyekto ng DPWH sa kanyang distrito, makukuha naman daw pa ng mga taga-DPWH ang kickback mula dito. Kaya itinutulak ko na ibaba ang presyo ng DPWH para wala nang makukuhang kickback ang DPWH. The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing, dear colleagues. I believe that our distinguished colleagues here are good men. That many of us here want to end kickbacks in DPWH, but assume this is impossible.
I am making this manifestation in hope that we can chip away at the perception of impossibility. Maaari nating wakasan ang kickbacks sa ilang distrito ng DPWH at balang araw sa buong DPWH. Distinguished colleagues, dagdag ko rin po dito na ang Region 4A ay halos 15% ng population at GDP ng buong bansa. Pero nakakakuha ng mahigit kumulang 10% lamang ng budget ng DPWH. Kaya dahil nandito po ako sa seksyon ng mga kinatawan ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at Rizal, nakikiusap po ako na kung sa susunod na bersyon nitong panukalang budget ng 2026, may savings ang mga presyo ng DPWH, sana dagdagan naman ang share ng budget ng mga distrito ng Region 4A. Pangwakas, umaasa rin ako na hindi tutol ang mayorya na patuloy kong ipahayag ang aking pagtutol sa overpricing at mga kickbacks sa DPWH. Sana'y patuloy nating pahintulutan ang mga tinig sa Kongreso na manawagan ng tunay na pagbabago at pagwawakas ng kickback sa DPWH. To give credit to the Committee on Appropriations, the GAB was an improvement on the NEP. At umaasa po ako na ang GAA ay magiging improvement sa GAB. Maraming salamat po. Ano yung allocable? Ano yung non-allocable? Ang allocable, yung pwedeng i-allok. Yung non-allocable, yung iba actually yung nag-a-allok. Kung ikaw yung district congressman, yung allocable ay iyo. Unofficially, you can also choose the contractor. But if it's non-allocable, iba ang may-ari ng budget na yan. Meron ibinigay sa akin ng listahan, ang DPWH, na ito yung mga non-allocable projects sa aking distrito, hindi ko magalaw. At sa next slide, mamamatch natin yung non-allocable project sa aking distrito sa listahan na ibinigay sa akin ng aking dating district engineer na nagsasabi na meron contractor na nag-submit nito sa DPWH Central Office for funding na yun nga ang lumabas later on sa NEP. Ang mga contractors naglalakad na ipasok ang mga proyekto na gusto nilang gawin sa NEP na ginagawa ng DPWH Central Office. At ayon po sa mga Senate Blue Ribbon Committee hearings, paglabas pa lang ng NEP, may bayad na. Yes. There is still time for us to remove the projects that are tainted with contractors, and we're also subject to the claims that projects were sold in the DPWH Central Office under his predecessor in the DPWH. Congressman Garjola has various projects in my district in Batangas and talked to me asking for help for the local government to accept them. And I found they were overpriced and not the specifications that were needed by the project. And he also offered me farm-to-market road projects because apart from DPWH, it seems he has influence on the allocation of budgets of other government agencies as well. And as a new lawmaker, I was frustrated that para makakuha ng pondo ang aking distrito, kailangan kong dumaan sa mga middleman pa tulad niya na ang kasama ay dapat siyang pumili ng contractor. So I am doing this because I have first-hand experience dealing with Congressman Garjola. Sa Wednesday po, kinausap niya ako sa telepono. May isa akong kasamahan na nag-abot sa akin ng telepono at sinabi niya sa akin na mag-usap tayo kasama ni Speaker. At hindi po, syempre, nangyari ang proposed meeting niya dahil hindi naman po ako naniniwala na poproteksyonan ng Kongreso ang pinakamalaking contractor ng DPWH sa Kongreso na si Congressman Edwin Garjola. Naniniwala po ako na seryoso tayo sa ating anti-corruption drive in the case of Congressman Garjola. First time that I saw him in the plenary session after 3 months, he was in the middle of the entrance when I walked in, and then I walked to my seat, which is next to his seat, and I tried to talk to him because he told me on the phone previously na mag-usap tayo kasama ni Speaker. And if I can express, I was hoping to hear him respond to the allegations. Instead, what I saw is that he attended session and walked around the session hall talking to other members of Congress as if nothing happened,
as if it was normal for someone to be accused of billions of pesos of corruption and not give any explanation or response to the allegations. I'm disappointed that others in Congress were acting on the floor as if that was totally normal too. It showed that Congressman Garjola is unperturbed by the allegations that he has not yet responded to, and that others in Congress do not see anything wrong with it because Congressman Garjola was walking around talking to other members of Congress as if being alleged to unduly benefit from billions of pesos of DPWH contracts is normal in Congress. Ang ginawa ko naman, I voted against the suspension of Congressman Barzaga and explained my vote by citing that Congressman Garjola was there to vote to suspend Congressman Barzaga. And I did not intend to give that statement. I only wrote that statement after I saw that he was there. And I found it tragic that inuna pa natin ang kaso ni Congressman Barzaga bago umaksyon ang Kongreso sa mga congressman, bago umaksyon ang Kongreso sa mga alegasyon, kahit gumawa ng investigasyon tungkol sa mga alegasyon sa mga DPWH projects ni Congressman Garjola. Ano po masasabi ninyo? Allowance ng 1,000 pesos per month per student sa buong bansa. Ang estimate po ay mahigit 27 million ang mga estudyante sa Pilipinas ngayong bagong school year. Kaya pwede po natin i-multiply 27 million times 1,000 times 10 months in a school year. At ang masasabi ko po ay ito. Ang edukasyon ay isang bagay na halos lahat naman po tayo dito sa Kongreso ay naniniwala dapat suportahan pa ng ating pamahalaan. At ang minsan nagiging hadlang para sa mas malaking budgetary allocation para sa edukasyon ang delivery ng budget or suporta sa mga eskwelahan. Kaya naisip po natin ang isang mabilis na aksyon ang pagbibigay ng educational assistance through a cash transfer para sa lahat ng mga mag-aaral basta sila po ay uma-attend ng kanilang mga klase. At ito po ay sasagot para sa kanilang mga pangangailangan para sa pagkain, transportasyon, teknolohiya at school supplies. May flexibility po ang mga mag-aaral kung saan nila gagamitin ang allowance na ito kung ito po ay ibibigay ng ating pamahalaan bilang isang cash allowance. At ang main point sa tingin ko po ay kung ito po ay kayang pondohan ng ating pamahalaan. Ang masasabi ko po ay hindi po ito dapat manggagaling sa budget na gagamitin po natin para sa ibang mga prioridad ng ating gobyerno. Ito po ay dapat magiging on top of the existing planned programs and budgets of our government. Pero kung ang isang programa ay magbibigay naman ng direktang tulong na walang sayang dahil direkta po ito sa ating mga mag-aaral, ito po ay dapat lang suportahan kahit na mangutang pa ang ating bansa para palakihin pa ang suporta para sa edukasyon dahil ang mga estudyante ngayon, ang mga magbabayad naman po ng buwis sa mga darating na mga taon. Private and public students. Dahil kindergarten, elementary, junior high school, senior high school at college. Dahil naniniwala po tayo kung mamimili pa po tayo, magkakaroon pa ng mga perverse incentives. Kung tayo po ay magbibigay na lang ng isang universal na tulong para sa lahat ng mga mag-aaral, wala pong discrimination. At ito naman po ay pupondohan ng ating gobyerno, kaya ang mga estudyante
ay direktang makikinabang at wala pong hindi makikinabang sa programang ito. Kaya din ako ulit sa mga kurang. Ganun nangyayari. Na mas affected yung mga generations today. We feel you. Marami tayong Bless you.